Sa loob ng lumang bahay na estilong Hapon, sa ilalim ng kumikislap na kandila, nakapalibot ang mga opisyal ng shogunate. Naroon si Yamada Asiman Aizen, ang nag-iisang nagbalik mula sa Shinsenkyo, kasama ang katulong na si Hoko. Inutusan siya ng pinuno na ay lahad ng buo ang naganap. May halong biro niyang ikinwento ang utos ng shogun na hanapin ang elixir ng immortalidad. 2 araw ang nakalipas, naglayag siya kasama ang mga bilanggong nasa death row at mga asiman. Si Yamada Asiman Jika ang nagbantay kay Aza Chobei, ngunit bago pa makadaong ay napatay na ito ni Chobei. Nabigo siya sa tungkulin at napilitang umatras. Ngunit ang barkong pauwi ay tinangay ng agos pabalik sa isla. Wala siyang nagawa kundi maupo sa dalampasigan. Habang nagsasalaysay, pinutol siya ng pinuno at nagtanong kung paano naglaho ang 60 iba pa. Saglit niyang inisip ang pagtalikod, ngunit naalala ang pananagutang ihatid ang huling habilin ng mga bilanggo. Nagpasya siyang tapusin ang misyon. Pagdating sa bahaging iyon, pinaikli niya ang ulat at pahapyaw na nagsabing may mga pangyayaring naganap, kaya lalo silang nausisa. Ayaw na niyang magdetalye, ani ay mahaba at sayang sa oras. Binalaan niya silang huwag gambale ng isla, isang pugad ng bubuyog, at tinawag panghangal ang shogunate sa pagnanais na pakialaman iyon. Namula sa galit ang pinuno at pinagalitan siya, ngunit nanatili siyang kalmado at mayabang. Agad yumuko si Hoko at humingi ng paumanhin, anako ang pagkukulang para sa kanya. Hindi pa rin nasiyahan ang mga opisyal. Isa lamang daw siyang asiman na walang galang at dapat maturuan ng asal. Ngunit dahil sa panghihimasok ng isang tagapayo na nakaalam ng halaga niya sa misyon, nagbago ang tono ng pinuno at pinalampas ang kayabangan. Nanatiling mapanghamon ang tindig ni Yamada Asiman Aizen habang binabasa ang kautusan ng shogun, magpapadala muli ang angkan ng Yamada Asiman ng piling mandirigma sa Shinsenkyo upang pangasiwaan ang mga naroon. Pagkaraan, umalis siya kasama si Hoko sa ilalim ng buwan. Pinagsabihan siya nito sa kabastusan sa harap ng shogunate. Ngumisi lamang siya, tiwalang sasalo ito sa anumang gusot. Hiniling ni Hoko na magpakita siya ng dangal bilang samurai. Bahagya siyang ngumiti at malamig na umamin ng mali, pormalidad lamang, at hinayaang magpatuloy ang sermon. Habang naglalakad, inilagay niya ang kamay sa baba at nag-isip kung may mapapakinabangang bilanggo. Nabalitaang ang susunod na ay padadala ay mga ninja mula sa Iwagakure, kilalang walang awa at halos lumipol sa naunang mga bilanggo. Nang marinig ito ng shogun, ipinatawag ang 4 na ninja. Nanguna ang kanilang pinuno at sinamantala ang pagkakataon upang hilinging maibalik ang naiwan niya sa isla. Nabahala si Hoko sa tusong pag-abuso nila at ipinaalam kay Aizen na makalipas ang ilang araw ay sasama rin siya sa paglalayag patungong Shinsenkyo. Nanlaki ang mata ni Aizen at mariing tumanggi. Halatang pagod at ayaw nang bumalik. Tumingin si Hoko sa kanya, may luhang damaloy. Ipinangako ni Yamada Asiman sa Giri na magpapadala ng balita 2 araw bago ang anumang mangyari, ngunit 3 araw na at wala pa ring ulat. Hindi lamang siya kundi pati ang iba ay hindi makontak, kaya lalo siyang nababahala. Sumagot si Aizen na nag-aalala rin siya, ngunit nanatiling walang emosyon ang mukha. Lalong tumatag ang pasya ni Hoko na silang dalawa mismo ang tatanggo sa isla upang tiyakin ang katuparan ng misyon. Habang nag-uusap sila, biglang may sumingit na boses. Isang mamamayan, takot ang mukha, ang nagturo sa dambuhalang ulo ng halimaw mula sa isla. Pinaghirapan ni Yamada Asiman Aizen na dalhin ito bilang patunay ng panganib ng Shinsenkyo, ngunit huli na, nasayang ang pagsusumikap. Matalino si Aizen. Lumapit siya sa mamamayan at sinuyo, inalok pang isama sa Red Light District o sa sariling silid. Namula sa hiya ang lalaki. Habang niyayakap ang mamamayan, hinawakan ni Hoko ang bangkay ng halimaw. Binalaan siya na buhay pa raw iyon, ngunit bihasa ang katulong, naramdaman niya ang enerhiya at natukoy na matagal ng patay. Mahigpit niyang tinawag si Aizen para umalis. Sumunod ito, parang bata. Sa tagpuan, nakasama nila ang 2 pa at sabay-sabay silang naglayag, kasama si Aizen. Ngumiti siya, inosente ngunit tila nagtatanong kung kailan siya pumayag. Di naglaon, narating nila ang Shinsenkyo. Samantala, si Rien ay payapang nagtuturo sa alalay tungkol sa Dao, na bawat paggamit nito'y sumisira sa sariling buhay. Kapag labis, pati katawan at kaluluwa'y naaapektuhan, malinaw sa pisikal na anyo. Hindi maunawaan ng alalay ang malalim na paliwanag.
Sa kalagitnaan, sumingit si Tao Fa, pinagalitan si Rien sa komplikadong paliwanag at pinaalis ang alalay. Agad itong yumuko at humingi ng tawad. Ang masayahing Tencent ay mabilis magpalit ng anyo, kanina'y nakasimangot, ngayoy nakangiti at nagbibiro. Inakay niya si Rien at ang alalay palabas upang ipakita ang bagong bulwagan ng pagsasanay. Walang emosyon si Rien ngunit sumang-ayon sa papuri upang mapalugod siya. May malaking lawa sa bulwagan para sa pagsasanay sa lupa at tubig. Makukulay na ilaw ang kumikislap, tila entablado. Sa paligid, mga kakaibang halimaw ang nag-eensayo, tumutugtog ng instrumento upang panatilihin ang sirkulasyon ng enerhiya. Ipinagmamalaki ni Tao Fa ang paboritong silid, ang silid ng dual cultivation. Habang nagyayabang siya, sumingit si Zujin na nakahiga at nagbabasa, tinawag siyang tanga. Napaatras siya sa inis. Ayon kay Zujin, ang susi ng silid ay balanse ng yin at yang, sapat na ang pananatili sa gitna. Ngunit malawak ang kaalaman ni Rien. Isang sagot niya ang nagpatahimik sa lahat, hindi iyon tama. Sa loob ng mahiwagang silid, si Jufa ay kasalukuyang nakikiisa sa isa pa. Ibinuhos niya ang buong lakas hanggang sa pumutok ang kapareha, sumabog ang laman at dugo sa dingding, nabasa ang higaan at si Jufa. Sa kabila ng marahas na treto, patuloy pa rin siyang pinuri ng kasama. Wala siyang emosyon na lumabas. Paglabas, nasalubong siya ni Tao Fa. Pinuri siya sa kasigasigan at inalok ng elixir. Pagod mula sa pakikiisa ngunit sabik uminom ng muan, isang likidong piniga mula sa ulo ng tao at makukulay na bulaklak. Ibinigay sana sa kanya ni Tao Fa ngunit binawi ng maalalang wala pang pampakintab para magliwanag. Lumingon siya kay Zujin na umiinom sa tabi, ngunit wala rin itong alam. Samantala, ang Shinsenkyo ay nakatindig sa gitna ng patong-patong na bulaklak. Sa loob ng kuta, si Yamada Asiman Sigiri at ang mga kasama ay nag-uusap sa susunod na hakbang. Nangamba siya na ang pananatili roon ay maglalagay sa kanila sa panganib, kaya iminungkahi niyang kumilos patungong pangunahing tarangkahan. Napatingin siya sa kasuotan ni Yuzuriha at pinuna ang labis nitong pagkapresko. Ngunit taliwas sa kanyang higpit, sumang-ayon ang guro at bata, kaya napilitan siyang manahimik. Ang layunin nila ay makipagtagpo kina Gabamaro at Mei. Ngunit iginiit ng kaakit-akit na ninja na halos imposibleng makuha ang elixir. Binanggit niya ang makapangyarihang Tencent at ang mga halimaw na nakapaligid sa isla, at nagpahayag ng pagnanais tumakas sa impyernong iyon. Tinapos ni Sigiri ang balak niyang sumuko sa matatag na pahayag, sabay-sabay silang darating at sabay-sabay ding aalis, walang may iwan. Ang tindig niyang iyon ay nakaantig kahit ang tusong kasama, na napula sa kakaibang damdamin. Bagaman nag-aalala kung makararating si Gabamaro sa tagpuan, nabuhayan sila nang makita ang malaking bakas ng pagsabog sa pader, isang tatak na si Gabamaro lamang ang makagagawa. Lumuwag ang tensyon, nagkaisa silang sundin ang pamumuno ni Sigiri. Ngunit sa muling pagkikita, ang usapin tungkol sa asawa ni Gabamaro ay nagdulot ng kalituhan at pagdududa, hindi nila alam paano haharapin. Habang tinatahak ang matarik na bundok patungong Shinsenkyo, walang tigil si Gantetsusay sa pagdududa sa direksyon. Tahimik si Gabamaro, uloy nakayuko, magulo ang isip, hindi pa buo ang alaala. Sa pagninilay, tila walang saysay ang paghahanap ng elixir. Hindi niya maunawaan kung bakit nasangkot, o may mas malalim pang dahilan. Pilit niyang inalala ang nakaraan, ngunit anino lamang ng babae ang lumitaw, dahilan ng pangamba at lungkot. Napansin niyon ni Fuchi at nag-alala, ngunit iginiit ni Gabamaro na ayos siya. Ilang hakbang pa, bamalatang nakapangingilabot na presensya. Sa kanilang harap ay tumambad ang matangkad na blonde na lalaki, may dambuhalang rosaryo sa leeg, si Azechobe, kasama ang kapatid na si Toma. Ngumiti siya ng may panlilibak, itinuring ang grupo bilang hamak na nilalang. Bago makapagpas siya kung makikipag-alyansa, bigla siyang ngumisi at walang babala, sinipa si Gabamaro. Nasalo ito sa tamang sandali. Hangad ng grupo ang pansamantalang pagtutulungan upang makatakas sa isla, ngunit si Chobe ay hambog at walang balak makipagkamay. Ang nais lamang niya'y durugin si Gabamaro. Sumiklab ang mabangis na labanan. Mabilis na naikulong ni Gabamaro sa chokehold ang kalaban at malamig na binali ang leeg. Bumagsak si Chobe, tila tapos na ang laban. Ngunit agad siyang nagsalita ng mapanukso habang kusang naghihilom ang sugat. Sa isang iglap,
Hinablat niya si Gabamaro at marahas na ibinagsak sa lupa. Nayanig ang lahat, malinaw na hindi ito ordinaryong tao. Napagtanto ni Gabamaro na isa itong halimaw, hindi matatalo sa karaniwang paraan. Kailangan niyang supulen upang makakuha ng impormasyon. Nagpakawala siya ng malakas na sipa, ngunit nabasa iyon ni Chobei. Hinawakan ang kanyang paa at marahas na ibinato sa lupa. Ngumiti ang blonde, may bahid ng panlilibak, kumbinsidong nanaig na siya. Ngunit sa bakal na determinasyon ni Gabamaro, nanumpa siyang pagpuputol-putulin si Aze Chobei. Hinailan niya ang dagwang panakip sa mukha at itinuro ang kamao sa kalaban. Pinakawalan niya ang nanjutsu na asterisk hosen, pinasibad ang bato sa bilis ng kidlat. Naiwasan ni Chobei, ngunit bago makangisi, nakalapit na si Gabamaro, isang malakas na sipa sa mukha kasunod ang mabigat na suntok na yumanig sa kanya. Sinamantala ni Gabamaro ang sandali at dinukot ang mata ng kalaban, inakalang mawawala ang bentahe ng immortal. Ngunit nagngalit si Chobei at gumanti ng ubod lakas na sipa sa mukha, dahilan upang tumilapon si Gabamaro sa harap ng lahat. Tumayo si Chobei, at sa isang iglap, muling nabuo ang mata at litid niyang napinsala. Nanlait pa, ang marangal na anyo'y kabaligtaran ng maruming pakikipaglaban. Nag-alab ang galit ni Gabamaro. Sunod-sunod ang atake niya, ngunit pawang naiilagan. Sa sukdulang bangis, lumundag siya at kinagat ang laman malapit sa carotid ng balikat ni Chobei. Sumirit ang dugo parang bulkan. Napanganga ang mga nanunood, hindi na ito laban ng tao kundi sagupaan ng dalawang mabangis na hayop. Sa isip ni Gabamaro, bilang ninja ng Iwagakure, hindi siya maaaring sumuko. Lalaban siya hanggang bumagsak ang kalaban. Ngunit muling naghilom ang sugat ni Chobei sa kisap mata. Sa matinding galit, inundayan niya ng yabag ang lupa hanggang mabasag. Umigting ang kalamnan, nagliwanag ang braso, at sumipa ng diretso sa mukha ni Gabamaro. Tumagos ang sakit, ngunit nakaganti pa si Gabamaro ng suntok. Madali itong naiwasan ni Chobei at ginantihan pa, dahilan upang gamulong si Gabamaro sa lupa. Sa mismong sandali, naiganti ni Gabamaro ang kagat at naputol ang dalawang daliri ni Aze Chobei. Tiningnan ni Chobei ang kamay, minamaliit ang munting hakbang ni Gabamaro. Muling naghilom ang sugat, nakakatakot ngunit walang epekto sa kanya. Sa gilid, napabuntong hininga si Gantetsusai. Nababagot siya sa laban na tila walang katapusan dahil sa immortalidad ng blonde. Naalala niyang kahapon ay napakalakas ni Gabamaro, bakit ngayoy tila nang hihina? Baka sa pinsala. Napansin niyang kakaiba ang daloy ng enerhiya, masyadong manipis. Ang tunay na balanse ay may lakas at hina, sa kahinaan sumisibol ang puwersa. Ngunit wala iyon kay Gabamaro ngayon. Pinahihirapan siya ng sakit at nagbabalik ang alaala. Pinilit niyang tumindig at sumugod. Ulan ng suntok ang nagpalitan. Napunit niya ang malaking laman sa mukha ni Chobei, ngunit sa isang iglap, naghilom ito. Sa gulat ni Gabamaro, ginantihan siya at pinunit ang kanyang laman. Iniutos ni Chobei kay Toma na lipulin ang mga kasama. Sumugod si Toma parang mabangis na hayop at binunot ang espada upang unahin si Gantetsusai. Ngunit nabasa agad siya ng veterano. Inagaw ni Gantetsusai ang sandata at nagbanta, huwag isipin na dahil iisa ang braso niya'y inutil siya. Marahas niyang ibinagsak si Toma. Malinaw ang agwat ng lakas, kulang pa sa karanasan si Toma. Kahit walang sandata, kayang-kaya siyang supulan ni Gantetsusai. Napansin ni Fuchi na ang espada ni Toma ay mula sa angkan ng Yamada Asiman, ngunit para kay Gantetsusai, walang halaga ang pinagmulan. Sino mang manghamak sa kanya ay magbabayad ng buhay. Napagtanto ni Toma ang nakakatakot na intuwisyon ng matanda at sinubukang umatake batay sa galaw nito. Nabigo siya, naitabig ang hiwa at naapakan pa ang espada. Tinuligsa siya ni Gantetsusai, kulang sa disiplina, puro bura kahit may talento. Habang nagsasalita, sunod-sunod ang suntok sa mukha ni Toma. Wala itong peklat, kaya alam ng matanda na umaasa lang ito sa talento o sa kapatid. Bumagsak si Toma sa sakit. Inalok pa ni Gantetsusai ang pakikipagtulungan, ngunit tumanggi, mula pagkabata, ang kalooban niya'y nakatali kay Chobei. Dahil sa madilim na nakaraan, kinamuhian ng magkapatid ang pakikipagsanib sa iba. Para sa kanila, sapat na ang magkapatid. Lantaran silang hinamak ni Gantetsusai, tinawag na isip bata, nagpapanggap na mataas ngunit iilang nag-iisa lamang. Ngunit sa ilang toksong salita ng matanda,
nagbago ang tindig ni Thomas sa espada, kapansin-pansin ang husay ng galaw. Kasabay nito, lumitaw ang isang pari na putol ang paa upang salakayin si Mei at Fuchi. Dahil sa bantay ng Verdugo kay Mei, nakapag-focus ang iba sa kani-kanilang laban. Sa panig ni Nagabamaro at Chobei, tuloy ang mabangis na sagupaan. Alam ni Chobei na matigas ang kalaban, ngunit tiwala siyang mananaig ang tiyaga. Sa tulong ng daw, nababasa niya ang galaw ni Gabamaro. Sumugod siya at ibinaon ang ulo ng puting buhok sa lupa, sumabog ang dugo. Nakahandusay, pinawi ni Gabamaro ang sakit at nagtuon ng isip. Sumabog ang kanyang enerhiya, nagningning at naging tila walang emosyon. Naalala niya ang aral, ang ninja'y hindi basta namamatay, kung babagsak man, mag-iiwan ng pinakamalalim na sugat. Nilamon siya ng apoy. Kahit minamaliit pa rin siya ni Chobei, biglang umalimpuyo ang nagngangalit na apoy, katon, karyo, na lumamon sa immortal. Sinundan niya ng sunod-sunod na nagbabagang bala na tumagos sa katawan nito, hindi agad nakapagpanumbalik si Chobei. Sa harap ng desisyong mamatay para sa layunin, tila nagising si Chobei. Mahinang nagpasalamat at pinakawalan ang buong lakas. Sa huling sandali ng katinoan, naalala niya ang kapatid, hinding-hindi niya ito pababayaan. Umabot sa rurok ang labanan nang mapabagsak ni Fuchi ang paring putol ang paa sa isang dagwang saksak. Natigilan ang lahat, nagbago si Chobei, hubad ang balat, lantad ang pulang laman. Si Gabamaro na may nagmistulang naglalagablab na nilalang. Dalawang halimaw ang nagharap, walang uurong.